Kalbaryong traffic ang nagpainit ng ulo ng maraming motorista ngayong Biyernes. Marami kasing magbabakasyon dahil long weekend. At live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kumusta na ang traffic sa mga oras na ito? Yes, Mayan, kung nakikita nyo nga sa aking likuran, no, moving na yung mga sasakyan. Maluwag na nga yung daloy ng trapiko. Pero nga kanina ay nagmistulang parang mahabang parking lot dahil nga halos wala ng galawan ang mga sasakyan. Alas 3 pa lang ng hapon, nagsimula na ang build-up ng traffic sa EDSA. Sa northbound lane, wala ng galawan mula Magallanes hanggang North EDSA sa Quezon City. Ganyan din ang sitwasyon ng mga motorista sa southbound simula Estrella sa Makati hanggang papasok ng South Luzon Expressway o SLEX. Ayon sa mga otoridad, maraming lumabas sa kalsada dahil Biyernes at long weekend pa. Special non-working holiday kasi sa Lunes dahil sa Ninoy Aquino Day, kaya marami rin ang magbabakasyon sa mga probinsya. Gabi na nang bahagyang lumuwag ang daloy ng trapiko sa EDSA. Abiso naman ng mga otoridad, magkakaroon ng road repair sa ilang bahagi ng Metro Manila. Simula mamayang 11 p.m. hanggang sa Lunes ng 5 a.m. Kasama dyan ang ilang bahagi ng C5 at C3 Road, Rizal Avenue sa Caloocan, Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila, Mindanao Avenue, A. Bonifacio Avenue, Commonwealth Avenue, Aurora Boulevard at East Avenue sa Quezon City, pati na rin sa MacArthur Highway sa Malabon. Pagkatapos ng linggong ito, meron pang isang long weekend na naghihintay sa mga taga Metro Manila at Bulacan dahil sa FIBA Basketball World Cup sa August 25 at National Heroes Day sa August 28. Ayon sa MMDA, magpapatupad ng intermittent stops sa EDSA simula August 25, partikular sa Kalayaan Avenue, Jokno Boulevard, Roas Boulevard, Andrews Avenue at Sales Road. Ayon sa MMDA, ito ay para bigyang daan ang pagdating sa bansa ng mga delegado at mga manlalaro sa FIBA World Cup na gaganapin sa Mall of Asia Arena at Philippine Arena mula August 25 hanggang September 10. Nasa 1,300 MMDA personnel ang ipapakalat sa mga naturang lugar para magmando ng trapiko. Bokmean, isa pa nga sa dapat paghandaan ng mga motorista yung paggalaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng price increase sa kada litro ng gasolina. 40 hanggang 70 centavos naman sa kerosene. Ang diesel naman maaaring magka-rollback ng 20 centavos. Bokmean. Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pagtimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.